isang technique na ginagamit namin sa aming salon business na sa technique na to, malalaman mo, makikita mo kung sakto ba yung tao na pumasok or kung ilan ba yung taong pumasok ngayong araw na to. At kung baguhan kang salon owner, nag-start ka pa lang sa salon business, at meron ka ding pangarap na palakihin ang iyong salon business, ang video ito ay para sa'yo. Kaya panoorin mo at tapusin mo. Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur, isang salon owner na hindi marunong sa kahit anong services. Pero ngayon meron na tayong 5 branches. Ang Zell Salon, na pangmalakasang salon ng Mindanao syempre. At ngayong gabi na to, i-share ko sa inyo yung isa sa mga technique na ginagamit namin sa aming salon business kahit na wala kami doon sa loob ng salon, makikita namin kung sino yung pumasok, sino yung nag-duty, at kung ano-ano pa. Kwento ko na lang sa inyo kasi medyo mahaba to eh. Kwento ko lang sa inyo. Nag-start ang Zell Salon noong 2021, no? Alam nyo na yan. At nagka-branch ako noong 2023. No? So, dalawan ang branch ko noong 2023. Ngayon, eto yung problema. Dati, hindi ko alam kung pumasok ba yung mga tauhan ko. Kung yung mga staff ko. Kasi, dalawa yung branch namin, di ba? At bawat branch niyan, merong tig-5 or 7 staff sa bawat branch. Depende na lang kung alin yung malakas o alin yung mas madaming customer, yun yung madaming staff syempre. So ngayon, noong dalawa na yung branch ko, hindi ko na kayang umaga gumising, no? Yung gigising ka ng umaga, papunta ka ng salon, tapos lilipat ka na naman. Kasi dati, ang setup talaga namin, mauuna kami doon sa salon, no? Para makita namin kung sino yung nag-duty, malaman namin. Tapos, tatawagan ko yung manager ng isang branch kasi kadalasan nandun lang naman kami sa isang branch na duty. So, tatawagan ko siya, ifa-follow up ko kung kompleto ba yung tao nila. Pero, na-realize ko na parang mali pa din. Parang kulang pa din yung setup na to. Yung sistema mismo, parang hindi to tama, no? Kaya gumawa ako ng mga diskarte o technique o mga solusyon para malaman ko kung pumasok ba yung hairstylist, 2 ba sila doon, 3 ba sila doon nag-duty, meron bang nail technician, meron bang salon assistant, may cashier ba? Kasi kung hindi ko malaman, no? Paano na lang pag wala palang hairstylist doon? So, napakalaking problema yun, di ba? Hindi mo alam na may pumasok na hairstylist. May manager naman. Yes, may manager, pero hindi pa rin maiiwasan, no, na kung wala ang diskarte, hindi mo malalaman na siya ba ay pumasok, na siya ba ay nag-absent, or siya ba ay late, no? Kasi sa technique na ginamit ko, hindi lang absent ang malalaman mo. Pati late, makikita ko rin, no? Kung sino yung pumasok, sino yung absent, sino yung nag-day off dito sa technique na to. Kaya nga dun sa ginawa kong solusyon na tumawag pa sa manager o mag-follow up pa, hindi siya ganun ka ganda. Oh? Kaya na-realize ko, dapat ma-improve ko to. Dapat makagawa ako ng sistema na pagtingin ko sa cellphone ko, makikita ko na lahat. Maaring sabihin mo na, hindi, madali lang naman yan kasi pwede mo namang tawagan. Oo, pwede yun. Pwede mo namang tawagan yung manager kung ilan yung nag-duty or yung cashier kung ilan yung nag-duty. Pero kung meron ka ng madaming branches, hindi mo kayang tawagan yan lahat, no? Kung meron ka ng 10, kung meron ka ng 100 branches, umagang-umaga tatawagan mo yung 100 branches mo, 100 manager, di ba? So, hindi siya ganun ka efficient. Efficient English na naman. Hindi siya ganun kagandang technique, no? Kaya sabi ko, hindi pwedeng ganito. Kailangan mag-upgrade ako. At ngayon yung gabi na to, i-share ko sa inyo yung technique ko para malaman ko kung ilan yung pumasok doon, kung meron bang absent doon, or kung meron bang late sa araw na yon. At ang technique na yan ay walang iba kundi ang The Cashier Report Technique.
Yan, napakabangis ng technique na to. No, para lang siyang walang kwenta, pero ang ganda ng pangalan. Dito sa technique na to, kasi dati, saka ko palang malaman, di ba, na absent yung itong stylist, absent yung itong nail technician, kasi ganito ko siya titingnan. Dalawa yung branch ko, at alam nyo na ang pinaka-goal namin. Kailangan kumita yung mga tauhan natin, yung stylist, yung nail technician, at yung mga assistant. Ngayon, pagtingin ko dito sa isang branch, halimbawa, dito sa branch to kasi ito yung malakas. Pagtingin ko dito, isa lang yung pumasok na hairstylist. Di ba? Isa lang pumasok. So ngayon, makikita ko na. At sa kabila naman, 3 sila. So ngayon, tatawagan ko yung manager or i-chat ko na palipatin yung isa. No? At ang technique pala na nakalimutan ko na ginamit namin ay the cashier report technique. Yung technique na yan, tuwing alas 9 ng umaga, tuwing alas 9, kasi ang pinaka-late, pinaka-huling time in namin sa aming staff, sa hairstylist, is 9 a.m. No? Alas 9. So, tuwing alas 9 ng umaga, magsisend ng report ang cashier. Lahat ng cashier ko magsisend ng report. Anong nakalagay sa report? Sino yung pumasok? Pinakauna, on duty. Hairstylist, basta lahat ng nag-duty. Next na report, no? Ipapasulat ko yun sa papel eh. Pangalawang report, sino yung late at sino yung absent. Pinakauna, sino yung naka-duty. Pangalawa, sino yung na-late, or sino yung absent, or sino yung nag-day off. So, ganyan ang nakalagay sa daily report ko tuwing alas 9 ng umaga. At dahil sa technique na yan, no? Makikita ko na bawat branch, kasi 5 yung branch natin, makikita ko na ay, wala pala si Jose ngayon, no? Kasi day off. Tawagan mo si kasi nag-absent din yung hairstylist. Yun pa lang. Nakakuha na ako ng tauhan na pinalipat ko sa ibang branch, no? Kasi magkalapit lang naman yung branch namin. Yung dalawa sa Digos, yung isa naman sa Davao at sa Toril. Magkalapit lang din yung mga yan, no? Wala pang 1 hour yan. So yan yung ginawa kong technique para makita ko kung sinong late, kung sinong laging late. Di ba? Kitang-kita yan doon. Sinong laging absent, or sino yung wala, or sino yung naka-day off. At dahil sa technique na yan, nagagawa ko yung mga ibang bagay na dapat kong gawin bilang may-ari, bilang owner ng salon, no? Naka-focus ako doon na makita ang ibang parte, no? Nag-check ako ng daily sales tuwing umaga, at nakikita ko kung sino yung late, sino yung absent, at nagagawa ko pa yung ibang parte ng mga negosyo. Yung hiring, yung marketing, yung sa sales natin, kung paano madagdagan ang benta. Isa sa pinaniniwalaan ko kasi sa pagpapatakbo ng salon business, dapat ikaw na may-ari is makikita mo ang bawat galaw ng negosyo. Kung kaya oras-oras, maganda. Pero yung mga napaka-importanting detalye, kailangan malaman mo yun. Anong oras nagbukas yung salon? Anong oras pumasok yung tauhan? Sinong late? Sinong absent? Kompleto ba ang tao dyan? Kailangan bang may tanggalin dyan? Or kung ano-ano pa. Ang kalaban kasi natin dito, mga salon owner, no, yung wala tayong maayos na sistema na kung sino yung pumasok, kung sino yung absent. So, dahil dyan, sa problemang yan, na wala kang tauhan pala doon, no, late mo lang nalaman, nung tumawag ka sa manager mo, napakalaking problema na sa sales. Kasi dapat, umaga pa lang, naayos na yan. Diba? Napalipat na yung isang tao. Pag inabot pa ng tanghali at pinalipat mo pa, sayang yung may pumasok na umaga, tsaka umalis. Diba? At kung isa kang salon owner ngayon na namumblema din sa mga problema sa tauhan, yung laging late, laging absent, lumayas, pumunta sa ibang salon, no? Nag-CA, hindi man lang bumalik. Basta ganon, pinautang mo. Meron pala tayong grupong ginawa, no? Salon Business Owners PH, at pasok ka dyan. Magtulungan tayo dyan, no? Aayusin natin yung mga problemang yan, no? Solusyonan natin yan, at may idea na kung paano natin ito magawa, no? Kaya kung seryoso ka na maayos tong ating industriya, isa ka ring salon owner na mabuti, no? Hindi tayo masama. Ayoko lang na naaabuso. Dahil ilang beses na akong nanakawan.
Tatlo, apat, lima na yata. Kaya bad trip ako dyan. Kaya gagawa tayo ng policy, sistema na tayo mga owner, magkakatulungan. Di ba? Ayos yun, di ba? Tayo, magkakampihan. Wala nang masakit sa ulo dahil pag meron tauhang masakit sa ulo, ako, tanggalin. Iban, i-block. Naku, wala siyang magawa. Kundi, una, magnegosyo siya, magtayo sa sariling salon. Pangalawa, mag-abroad siya. Pero, may mga members tayong grupo sa abroad. Kaya wala silang magagawa dyan, no? So, yan lang yung ma-share ko ngayong araw na to at naniniwala ko na responsibilidad mo bilang owner na mapalaki ang yung salon business. Makapagbigay tayo ng madaming trabaho, makapagbigay tayo ng magandang opportunity sa mga empleyado, at alam ko mahirap to. Pag ninegosyo ng salon, napakahirap. Napakasakit sa ulo, ang daming problema, lumayas yung tao, nag-resign, sabay-sabay sila umalis. Basta ganun talaga, ano? Andito na tayo, mga salon owner, galingan natin. At alam ko sa problemang yan, pinagnaanan ko rin yan. Pero lagi ko itong sasabihin sa inyo, lagi niyong hahanapin ang positive side ng buhay. Lumayas ang tao mo, galingan mo mag-hire. Galingan mo magtanggal. Galingan mo mag-hire. Di ba? Ganyan lang ang solusyon yan, no? Hanapin yung positive ng buhay, positive na nangyari, at i-upgrade ang mga problema, no? I-upgrade ang mga sistema pala. Solusyonan ang mga problema. At yan lang, magandang gabi. Stay positive, choose positive. Bye-bye. Galingan natin.